At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Krusipiho, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mag-aapo, kumusta na kayo? Heto na naman ang Lola Sela ninyo at magkukwento na naman sa inyo. Ang kwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa nilalang sa ilalim ng kabundukan. Maraming nagsasabing sila ang kakaibang nilalang na nakatira sa ilalim ng lupa. Kaya mag-aapo, narito na ang aking kwento. Daniel, anak, gabing-gabi na hindi ka pa natutulog. Ano pa bang ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Inay, pilit po akong sinasama ni Don Anselmo sa plano niya. Ha? Ay bakit? Ano bang plano niya? Teka, bakit parang ayaw mong sumama, ha? Bibiyahe raw kami papunta sa bundok. Dahil may nadiskubre raw na kayamanan doon ang isang tauhan nila. Ha? Saang lugar naman yan, anak? Hindi ko nga alam Inay. Kaya kinakabahan ako. Baka magaya kami sa mga unang nagpunta doon. Na hanggang ngayon, Inay, hindi pa sila nakabalik. Ano naman ang sasakyan ninyo papunta doon? Sasakay ba kayo sa mga malalaking truck? Truck at saka van daw ang sasakyan namin, Inay. At marami kang pupunta doon. Kasama ang mga tauhan nila. Ha? Van at truck ang sasakyan ninyo? Bakit ba masyadong interesado yata si Don Anselmo na makapunta doon sa bundok na yon? Natuklasan doon ng isang tauhan daw na doon naninirahan ang mga duwende. At marami na raw kayamanan. Gusto niyang kunin ang mga yon. Ha? Daniel, anak, hindi sa tinatakot kita, ha? Kung pwede lang sana, huwag ka nang sumama. Baka magalit ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. At matutulad kayo sa mga naunang nagpunta doon na hindi nakabalik hanggang ngayon. Sige mga kasama, dali na natin ilagay sa truck ang mga kailangan natin na dadali natin doon sa bundok na yun. Ilagay natin, bilisan ninyo para sige, kita makabiyan. ilagay nyo na sa truck ang lahat ng kakailangan natin. Mga 3 buwan tayong hindi makakauwi. Naku, ang tagal naman. Huwag kalimutan ang magdala ng inuming tubig. Dahil yun ang pinaka-importante sa lahat. Sige. Mahirap maghanap ng sibol ng tubig doon sa ilalim ng lupa. Sige. Opo, Senyor Anselmo. Tara na. Mga kasama. Kung magtatagumpay ako, Ilagay yung lahat ng nandun. ako na ang magiging pinakamayaman sa buong mundo. Makukuha ko lahat ang kayamanan sa ilalim ng bagong tuklas na bundok na yon. Yung mga sandata natin, mga baril at granada, ilagay na rin sa truck at yung mga ilang pampasabog para sa malalaking bato. At kapag may humarang sa atin at may panlaban tayo, Opo, Senyor Anselmo. Tara. Bahala na kami. Bahala na kami dyan. Sige, tara na. Bilisan ninyo.
Huwag kayong papatay-patay. mo. Anak ng pating ka naman, Daniel. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na po kayo, senyor. May sakit po kasi si inay. Inasikasok muna. O sige, samahan mo ang mga tauhan. Ilagay na yung mga sandata sa truck. Sige na. Opo, senyor. Ate Susay, gabi na. Halika na. Pumasok na tayo sa bahay at matulog na tayo. Hindi pa ako dalawin ng antok, Iday. Niisip ko si Daniel. Ay, kumusta na kaya siya ngayon? 2 araw at pangalawang gabi na silang bumabiyahe papuntang bundok ng San Jose. Ang dami malang lang nagpuntang truck doon. Truck pa ang sinakyan nila. Maraming tauhan ang kasama. Oo, mga 300 tauhan ang kasama nila. At isa na doon si Daniel. Sana hindi sila magaya doon sa mga naunang nagpunta doon na hindi na nakabalik hanggang ngayon. Eh, bakit pa kasi? Sumama pa yung pamangkin ko sa kanila. Sana hindi na lang. Nagdahilan na lang sana siya kay Don Anselmo. Hindi raw niya matanggihan kasi. Iniisip din siguro yung mga tulong nila sa atin noong minsan kapos tayo. At sila lagi ang takbuhan ng mga nagigipit. Ay, sana patnubayan sila ng Diyos. Sana nga, Iday. Ang anak ko. Huwag niyo pong pabayaan, Diyos ko. Halika na, ate. Matulog na tayo. Baka magkasakit ka niyan eh. Lagi kang nagpupuyat kagabi. Magmamadaling araw ka na palang natulog. Halika na, ate. Matulog na tayo. Dito muna tayo magpapahinga. Matulog na kayo. 10 lang ang magbabantay na tauhan sa gabi. Dito muna tayo. At 2 linggo pa. Mararating na natin ang bagong tuklas na bundok. Matagal pa pala tayong maglalayag bago tayo makarating, senyor. Talagang matagal. Pero kapag nakarating tayo doon, sulit naman ang mapapala natin. Dahil punong-puno yun ng mga kayaman. At ang kayaman ang makukuha natin doon ay halaga ng kahit 100 malalaking bahay. Ganun ba, senyor? Oo, Daniel. Eh kung magtatagumpay tayo, hindi lang ako ang makikinabang. Lahat tayo na nandito ay yayaman. Biglang sumaba ang panahon. Magtago tayo kaagad. Dahil sa tolda, makaabutan tayo ng ulan dito sa paanan ng mga bundok. Sige na, bilisan nyo na mga kasama. Oo, senyor! Tara! Daniel, halika na. Senyor. Baka lumakas ang hangin. Tatagayin tayo. Bilisan mo. Opo, senyor. Ano kayang ibig sabihin nito? Bakit umiilaw ang mga diamante at gumagalaw ang lupa? Inang Reyna, ano po kayang ibig sabihin yan?
Ngayon ko lang nakita ang ganyan. Kapag umilaw ang mga yan, ay may babala sa atin, Susana. Ha? Babala, ina? Ibig sabihin, may panganib na dumarating? Ganun ba, ina? Ganun nga, Susana. Dapat paghandaan natin. Sabihin sa mga kawal na duwende na ipinid ang mga lagusang bato para hindi basta-basta makapasok ang mga nagbabala na mangbulabog sa atin. Natatandaan ko no, bata pa ako, ina. May sumalakay na tagalupa at maraming namatay at nasaktan na akalahin nating duwende. Oo, anak. Kaya para makaiwas tayo na maulit muli ang ganoong pangyayari, ngayon pa lang ay maghanda na tayo. Mga kawal na duwende, lumapit kayong lahat sa akin. May sasabihin ako sa inyo. Dalian ninyo! Mga kawal, halina kayo! Lumapit tayo! Kay Rina Ira! Iday, ang lakas ng ulan at hangin. May bagyo yata. Oo, ate. Narinig ko ang balita sa radyo kanina. Sabi niya, ito na raw ang pinakamalakas na bagyo na dumating sa atin. Ha? Diyos ko, paano na kaya sina Daniel? Baka kung ano na ang nangyari sa kanila sa kabundukan. Wala tayong ibang magagawa, ate, kundi ang magdasal. Diyos ko, yung dingding at bubong, nasira na. Tinatangay ng hangin. Ang mga gamit natin, Iday. Ate, kailangan makalabas na tayo. Kaagad, baka madaganan tayo. Halika na, ate. Bilisan mo. Baka naman mabagsakan tayo sa labas ng mga saka ng kahoy. Pupunta tayo sa simbahan. Mas ligtas tayo doon. Kaya halika na, ate Susay. Bilisan mo. Sige, halika na. Ay! Ate Susay! Mahigit 2 linggo na tayong bumabiyahe. Pero hindi pa natin nakikita yung bagong tuklas na bundok ng San Jose. Pero ayon sa tauhan na nakatuklas, malapit na tayo. Dahil kung minsan daw ay lumulubog ang bundok na yun, kaya mahirap hanapin. Senyor Anselmo, tumingin kayo sa dako ron para may umiilaw. Tingnan ninyo. Oo nga, kung ganon, nakarating na tayo, Daniel. Mga kasama, kumanda kayo. Nandito na tayo sa bundok. Pero hindi natin makita dahil nakalubog ang malalaking bundok dito. Sabihin sa mga driver ng mga sasakyan, huminto na tayo. Dahil nandito na tayo. At huwag masyadong ilapit sa bundok ang mga sasakyan. Baka biglang lumubog at mataburan tayo ng mga malalaking bato. Opo, senyor! Huminto na tayo dito! Hinto na tayo! Hinto! Daniel, makakatulog na rin tayo ng mahimbing. At bukas na bukas din pagsikat ng araw. Uumpisahan na nating tuklasin ang mga kayamanan sa ilalim ng bundok na to. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Tagumpay! Inang Reyna Ira,
Bakit ang iingay nila? Susana, may natanaw ang mga kawal na duwende na malalaking sakya sa paanan ng bundok. At mukhang gagambalahin na naman tayo ng mga yan. Ha? Anong gagawin natin ngayon, Inang Reyna Ira? Ano? Iniutos kong ipidid lahat ng pintuang bato sa mga lagusan para walang mapasukan ang mga gustong gumambala sa atin at sisirain ang tirahan natin para makuha nila ang mga nariritong kayamanan. Mahal na Reyna, Ira! Mahal na Reyna, Ira! Oh, bakit kawan? Anong nangyari? Mahal na Reyna, may natanaw po kaming mga tao na papunta dito sa atin. Ang dami nila, mahal na Reyna. Oh, ano? Natakban niyo ba ng batong lahat ng lagusan? Opo, opo, mahal na Reyna, Ira. Kaya lang, baka kaya nilang alisin yun. Bantayan ninyo sila. Huwag ninyo silang pabayaang makapasok dito sa kinaroroonan natin. Opo, mahal na Reyna, Ira. Oh, Susana, anak. Halika na doon sa kuweba. Tignan natin yung higanting alakda. Baka may ibibigay na naman na babala. Halika, anak. Bilisan mo. Opo, Ina kong Reyna Ira. Senyor Anselmo! Senyor Anselmo! Ha? Bakit nandito ka na? Nasaan ang mga kasama mong lumusong sa ilalim ng bundok? Kuan, senyor, sinalakay kami ng mga malalaking alakdan. Yung mga kasama ko, kinain po sila ng malaking alakdan. Ano? Oo, Patayin ang mga alagdan na yan. Barilin at hagisan ng granda para lumayo sila. oo po, senyor. Senyor, Hindi magkapataktakot yan. ano pong nangyari? Yung mga tauhan na sumisid sa ilalim ng bundok, kinain daw sila ng mga malalaking alagdan. Diyos ko, nabawasan na tayo, senyor. Hayaan nyo na ang mga kinain ng alagdan. Kasalanan nila dahil hindi sila nag-iingat. Senyor, Daniel, tulungan mo silang ihanda ang mga sandata, mga baril, at mga pampasabog. Barilin ang mga alagdan na yon. Bugawin para lumayo sila. Sige na, umalis na kayo. Ngayon din. opo, senyor. Ina, nakita kong kumikislap ang mata ng higanting alakdan. Anong kulay ang nakita mo, Susana? Kulay pula po, Ina kong Reyna. Ha, kung ganun, hindi ang mga taong yan ang dahilan ng kanyang babala. Kung hindi ang mga taong yan, Ina, ano ang dahilan? Bakit kumikislap ang mata ng higanting alakdan? Babala na sasabog ang bulkan na katabi ng buntok na ito. Kaya pumasok tayo lahat sa kabilang lagusan. Sabihin sa mga kalahin nating duwende, dahil malapit nang sumabog, ipaalam na sa kanilang lahat, ngayon din. Hitilan pang buhay ang malalagas. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay makuha ko lahat ang kayamanan sa ilalim ng bundok na ito. Senyor Anselmo. Senyor, Oh, Daniel, bakit? Anong nangyari? senyor. Sabi ng mga driver ng sasakyan natin, kailangan daw umalis na tayo dito. May sinyalis daw. Nasasabog ang bulkan. Nakatabi ng bundok na ito. Pero wala pa namang usok na lumalabas. Imposible ang sinasabi niya.
Kailangan din maaalis na tayo dito ngayon din, senyor. Delikado ang lagay natin. Baka mamatay tayong lahat kapag hindi tayo umalis kaagad dito. Hindi pa tayo aalis. Hintayin natin yung mga tauhan na pinalusong ko sa ilalim. Kahit makakuha man lang sila ng kaunting kayamanan, pwede na. Ha? Bakit ang ingay na naman nila? Anong nangyayari? Senyor, Senyor! Ang mga... Ang lumang kinarunan natin! May sinkhole! Ano kaya ang mangyayari kina Daniel sa bundok ngayon? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Daniel at Duwende, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.